Naman ang Quadcom, ang paborito nyong apat na political commentators. At sa episode na to, pag-uusapan natin ngayon si Ramil Madriaga, ICI, at saka, ano pa? Dynasty. The Dynasty, Anti-Dynasty Bill. Okay. So, umpisa na natin, Richard. Ano gusto mo mga pag-usapan natin? Ako kaya mo na. Kakarating ko lang. Hindi, sige. si Ramil Madriaga, guys. Okay, let's look at the ledger. What is credible about what he says? Ano yung mga parang medyo sige. masyado? Yun na lang. Sige, I'll start with ano yung credible. Para sa akin, credible yung sa pag-deliver ng duffel bags sa tatlong location. Kasi pag tinignan mo yung sinabi niya, around 33 to 35 million per duffel bag. Pero remember, he's estimating it at this point. Pero if you actually divide 125 million by 4, 3 or 4. by 4, pag Kasya, by kasya. 4, it's about 30 Makes mathematics. it's about 30 million. 30, So parang ganun yun eh. So kung titignan mo, parang nagtugma, and it was delivered in December 2022, the year and the same time na sinabi nga na na-release yung fund na nakuha nila Chika, yung pera, and dinala sa mga DepEd vans. Tapos nakipagkita, ito yung duffel bag binigay, like the duffel bag that the DepEd secretary, the DepEd staff did say na nakuha, pati yung land bank manager sinabi nilagay sa duffel bags. So all of it corroborated, tugmang-tugma. Number 1. Number 2, pag tinignan mo yung mga deliveries sa isa sa ombudsman office. Sino yung ombudsman Parking natin? lot. Parking lot, oo. Tapos, nakita mo yung mga anong college of law yun? Sa San Sebastian. San Sebastian, mga fellow graduates ng San Sebastian College of Law. San Sebastian si Marcoleta. I'm not sure. So, But Sara Duterte was San Beda first, na-kick out, graduate San Sebastian. Tapos pag dinignan mo, yung comedy club kung saan dineliver yung isang duffel bag ay pinupuntahan nga ng mga San Sebastian graduates, law graduates, alumni. Then, yung isa pa, saan ba isa pa dineliver? Sa mall ba yung isa? Hindi ko na maalala. Kabuyao, Laguna. Ayun, sa Kabuyao, Laguna, yung sa mayor naman. So, pero yun, din yun, DDS yun. So, pag makita mo, parang may connection. Medyo nag-align. Yes, so yun, yung isang para sa akin na very credible na sinabi niya. Now, mga hindi credible. Yung mga dinadalaw sa prison, yung mga... ano yung mga nakita mong gaps, potential gaps? Hindi, una muna, sino ba si Ramil, before everything, sino ba si Ramil Madriaga? Yeah. Si Ramil Madriaga, allegedly, based sa kanyang affidavit, intelligence and security officer, not just of Sara first, no? Pero si Madriaga, ang role niya sa buhay ni VP Sara daw, siya ang inatasan na magbuo ng VP PSG, yung Vice Presidential Security Group. Right. And that's a fact. And malaking group yan. Yes, batalyon yan. Na si Sara ang first na nagpabuo ng VP PSG. Right. Before her, wala naman eh. Although may security ang VP, Basic lang. but hindi specific. Okay. Si Ramil Madriaga is also a trainer or parang nagtitrain ng mga security officers. Right. No? And ang maganda kasi may Facebook page si Madriaga, but it's down now napa-take down siya. But when Madriaga's Facebook page was still up, makikita mo lahat ng mga pictures. I'm sure may mga screenshots Pictures yan. with Sara Duterte, pictures of him training sa PSG or nagtitrain ng mga PSG. Etong curious kasi dyan, kidnapper daw si Madriaga. He's now in prison because of a non-bailable kidnapping case. Kailan siya nakulong? 2023. Kailan yung huling Facebook post niya? Na walang mas bago, 2023 din. Kasi nakulong na eh. Right. Also that matches. That's one. Second, before 2023, ang kwento niya, tumulong daw siyang magbuo ng Inday Sara is my president. Pilipinas Movement. Pero acronym lang yon. Yung totoong SEC records, and na-google ko siya sa SEC you can check kasi sa SEC check a company. But to get the GIS, you have to pay. But yung checking lang ng name ng company, meron talagang ISIP Pilipinas that was SEC registered 2021. So nagmamatch yun dun sa kwento niya na he was asked to establish an ISIP Pilipinas movement. Ngayon, whether to test for president or not, kasi sabi ni Robin, wala naman daw planong tumakbo si Sara na magpresidente, di ba? No, but ang point, either way, pwedeng you can test you just wanted to test. Kung nag-VP siya later, the ISIP Pilipinas still back Sara. Ramil Madriaga still back Sara. That's that second. So, that matches out. Third, ako kasi ang tanong ko, kung hindi ka panipaniwala si Madriaga dahil kidnapper siya,
Nasa Facebook yan ni Madriaga at may photos. And hindi naman sinabi ni Sara na fake or edited or AI yung photos, no? Yep. May photos si Madriaga na nag-video call siya. 1:1. Nagzo-zoom siya with Sara. yeah. 1:1. Kasi Yeah. ano siya eh. Ganon ka-close. Isip Pilipinas founder. Ganon ka-close. So, ka-close, ano na eh, na-save na yan eh. Ako, Yeah. I had my own Copy, just in case, copies, oh. just in case ma-take down, and I posted it as well. So kung kidnapper talaga si Madriaga and is a known kidnapper, why would the vice president Be so close. be talking One-on-one. and be close Right. to a One known kidnapper? kidnapper. O, yun Okay. muna. Ako naman, ito pinakamaingay ko dun sa vlog ko na sinasabi recently. Kasi, nakaka-apekto sa aking tatay. Si Tatay Ayun, Harry. oh, yun. Hindi, I think ito, importante yung sinabi nila, kailangan tignan talaga yon. Pero syempre, Damay si Humba. kahit na anong hirit mo sa mga Duterte, it will be perceived as political. Dahil si Sara tatakbo pa sila. Pero may mga kailangan grounds talaga, may kailangan tignan talaga. Correct. Pero sa akin, ang very interested ako to see at gusto ko ma-check sana ng mainstream media is yung Pogo connections nitong si Madriaga. Okay? That's where it gets of the plot thickens. Sa Bataan. In Oo. fairness. Kasi yun ang bakit ba bumaliktad si Madriaga? Kasi titingnan natin ano yung motibo niya eh. Kasi kung so far, kung titingnan mo sa Facebook niya, loyalist ng Duterte yan, diehard ng diehard, di ba? Bakit ba siya nagsimulang bumaliktad? So, ang storya, maski nung sa abogado niya, nung Sabi ng lawyer niya mismo. sabi ng lawyer niya, Attorney Palad. I think ang date mga around late 2022 or he was the one who helped the farmers sa Mariveles, Bataan para magsampa ng land grabbing case laban sa First Bataan Mariveles Holdings Corporation. Okay, so Yung kay Harry Roque. Yung kay Galing na tong- nakalink kay Harry Roque. Alam mo kung sino ang may-ari? Bakit nakalink yung company? Bakit nakalink? Oo nga. Diba yun Sige, yung, anong yung, link? Sige. yung korporasyon na yun, sila doon yung may-ari ng 400 hectares. Oh, wow. Ang laki. San Juan City is 600 hectares only. Di ba? 400 yung ano. So, 2/3 ng buong San Juan. 2/3 ng buong Oh San my Juan. God. Ganun yung kalaki ng lupa ng First Bataan. Sinong may-ari ng First Bataan? Ito, nabasa ko to sa isang Galing to. Sino? news article sa Remate, which very weird. Remate lang yung nag-post. Wala sa ibang mainstream media. Isang corporation na I think Green Mile yung pangalan or something, di ko kilala yon. And the other one is Biancham. Bianca! Bianca! You heard it here first! Dito yung unang narinig. Ahumba. Bianca! Baka hindi nyo alam kung ano yung Bianca. Oh, Paki-remind ka, paki-remind Ano ka. yung Biancham? Kaya ako naalala, kaya ako nagagalit. Kasi wala kang share. Yung Biancham is, yan yung dalawang pangalan dun sa dalawang anak ni Harry Roque. Si Bianca, Hindi ka- Roque, Ano pangalanan? Pero yun. nasa ano yun eh, nasa ano quantum naman, yun eh. Yung dalawang anak niya, doon nakapangalan. Yan yung korporasyon na merong porsyento si A.R. de la Serna. Yun yung why did you have to mention that? supranational. Bitter siya eh. Hindi siya sinama. Bitter ako kasi Sinama hindi ako si Supra. Sinama si Supra. Dapat nga Bitter Bianca nga. Mark yan eh. Wow! So si Biancham by Harry Roque or siya yung beneficial Interesting owner. to, Wala yung nakalagay the doon plot yung thickens asawa. talaga. Basta parang siya yung beneficial Oo, owner. siya yung beneficial owner. This is Yun yung interesting. established sa Wow. Quadcom. Biancham is Oh, wow. one of the owners. Nung of- First Bataan Mariveles Holdings Corporation that owns 400 hectares. allegedly. Hindi, I think nasa red No. nakikita eh. Yeah, yeah. Madaling No, makita. That owns the 400 hectares na nakatitulado na sila? Oo. Okay. Yun nga yung pinaglalaban ng mga magsasaka. Akala ko lang grabbing. Ayun nga. Pero, Kaya ganito nga nangyari. So, Pero- peke yung titulo dapat. Hindi, nalipat nila ng tama. Hindi, So, pero- merong interview na lumalabas sa YouTube Interesting. Yung si Pebbles, pumunta siya doon sa may Lucky Beach sa Si Bataan. Pebbles, so invite Oo. natin next time si Pebbles. Although medyo delikado. Pero kinausap niya yung mga farmers doon, yung mga Bulletproof dapat landowners yung room doon. natin. Ang kwento ng mga, nasa YouTube to. Ay, anong kwento? ng mga landowners, bibili nung First Bataan or representative nun yung lupa sa kanila, pero nakatitulan na doon sa kabila. Wala, naagaw na. Wow. So, bilhin ko yung lupa mo, 2 million, 4 million, pero yung titulo, nakapangalan na doon sa kabila. Oh. Tapos ang masama pa dyan, bibilin daw, hindi naman nabayaran. Nandun sa video lahat, nandun sa Ni Pebbles. apat na iba't ibang mga may hirap na landowners na nandoon sa Bataan. Grabe Tapos ang gusto niya gawin doon ko pa narinig yung chismis eh. 400 hectares, may Pogo, parang sa Baofu, di ba? Baofu Parang compound ni Alice Gu. Pogo, industrial zone, may narinig pa ako parang yacht club ba o something. Basta kasi may beachfront eh. May beachfront sila na gustong inaagaw. Wow.
Tapos yun pa nga, may mga issues pa nga na parang alam ko from Madriaga May China. may paramilitary pa. Paramilitary. Okay. So it's a link eh. Paramilitary is yung mga parang hindi talaga soldiers but they seem suspicious na they're like armed forces, di ba? Parang ganun. Oo. Pwede Pero- mag-sleeper Sige, go ahead. Finish So it. next, kaya sa akin, yun ang pwede mong tignan kaagad. 'Di ba? Kasi kung gusto mo makita yung credibility nito si Madriaga, i-check mo yung story niya. At saka, yun yung rason. Yun yung nakakatawa dito. Kinasuhan nila si Harry Roque sa ombudsman. Walang question doon. Naupuan ni Martires. Ngayon binubuhay. Nagkaso si Madriaga tsaka si yung Yung mga farmers. pinsan niya, si Rosendo. Oo. May kaso sa ombudsman na nakita ko. Ramil Madriaga versus Harry Roque et al. Land Meron grabbing. ding Rosendo Madriaga versus Harry Roque et al. Harassment naman yata Oo. yun. No? Ibang Oo. issue pa yun. Pero kasi diba kinasuhan nila. Ang tanong, bakit nagka-fall out si Madriaga tsaka si Harry Roque? Meron ding hindi sinasabi si Madriaga. And then later, Sara Duterte. Oo. Dahil hindi nga siya tinulungan ni Sara. Pero ang away niya talaga kay Harry Roque. Yun ang dapat tignan. Pangalawa, nung siya ay kinasuhan ng kidnapping, na hindi ko sure kung sino yung mga biktima doon, ang nag-abogado si Harry Roque. Oo nga. Wow. Pero yung mga biktima ay Pogo, Chinese nationals. Confirm ba na Pogo Nationals yung mga biktima nung Chinese nationals daw eh. Yun Binigay yung pangalan eh. Medyo weird yun. Kinasuhan mo si Harry Roque ng land grabbing. Tapos after ilang buwan, makasuhan ka ng kidnapping. Tapos ang abogado, si Harry Roque. Di ba parang retaliation na ano. Ang isa pang talagang gusto ko lang maano dito, ma-point ko dito. Bakit walang media coverage? Any Yung time of na that yun, yes. happening? Yun ang, simple lang namang i-verify. Suspicious, you're saying? Eh syempre may unit team pa nun eh. May unit team pa nun. Yun nga, nung early 2022, 2023. So now we can unveil, pull back the curtain. Pero sa akin ito yung nakapagtataka dito. First of all, bakit nagsampa ng kaso si Madriaga against Harry Roque on behalf of the farmers? What is his business? To even file this on behalf of the farmers. What's his connection Ano there? authority niya? Yes, Ano exactly. authority niya? Oo. Wala eh. Wala. Anong connection niya sa mga farmers? Bigla what? Suddenly It's out coming of... from somewhere higher. Yes, may nangyari doon eh. So number one. Number two, remember yung kinaklaim ni Harry Roque naman na sinampahan ng kaso, na kinidnap niya, Right. ay dati niyang employers apparently. Wow. Okay, but you can fact check this The Lu family. Oh, Lu spouses. yun na, LU. di ba sila daw yung employer nitong guy na to dati? So he used to work with these... As a bodyguard or security. Yes, tapos siyang nag-kidnap daw, tapos kaya kinasuhan, tapos ngayon nga, ang weird, si Harry Roque yung lawyer. Abogado. Parang grabe naman si... Yung law firm ni Oo, Harry Roque. pero ang galing Footprint talaga si Harry. Basta sa everywhere, Pogos, palaging si Harry ang, Roque. ang sagot dyan, bakit si Madriaga nag-file against Roque? Ang sabi ni Madriaga, but we will have to vet it. Ang sabi niya, he was concerned about the presence of Chinese Yeah. paramilitary. That doesn't make sense eh. Kasi kung tinignan mo, he was working for mga dayuhan, mga Chinese foreigners. Di ba tapos... Hindi. Ang sagot sa akin dyan, ang alam ko, the Lu family is not really Pogon or Chinese nationals. Ang alam ko, Filchi sila. Tapos, Really? what Okay. you can research about that, Okay, fact-check natin yan. weirdly, ang daming nangyayari this LU, week, no? LU. na itong Lu family, natimbog din or nahuli yung business nila sa Navotas Na? for smuggling or fish port something. Basta, hindi ko yan masyado na Illegal research lang, eh. Basta may nakaso May ganun against din. the Lu family sa Navotas. Same family Sila to, yung ah. client Oo. ni Madriaga. So, can you imagine how convoluted the story is? Pati ako, when I was trying to Grabe, the plot research, I was like, thickens, teka, ang gulo nito. Tapos ang daming iba-ibang mga kwento, mga versions. Kaya I'm saying nga, no, guys, if anyone knows, put it in the comment section because kahit ako, I'm not sure. Investigative journalism Yeah. na to, pare. Even kay Harry Roque, pag nag-interview siya sa media, Hindi niya tinina yung ibang parts, di ba? Kilala niya si Madriaga. yung first bataan, ba't hindi siya natatanong about doon eh? Kasi di ba parang wala na akong pera dito, kawawa naman ako, pero may-ari yung kanilang 400 hectares. Correct. Totoo ba yun or hindi? Kasi madaling verify yun eh. Madaling i-verify. Inamin naman niya totoo yun. Remember in Quadcom? Inamin niya yun. Yung Biancham. Yung Biancham. Inamin niya. That owns the First Bataan. Inamin niya buo. Ang naalala ko, hinarap na sa kanya yun, yung First Bataan. Sabi niya, family ko yun, hindi ako. And walang pogo doon. It's for PEZA eh. PEZA yan, something about economic zones. Wala Special naman daw economic pogo zone, yun. yeah. Palagi niya ini-insist doon. At sabi niya, hindi naman daw natuloy yung project nila. So marami siyang mga palusot nung time na yun. Yeah. But let's remember, palusot yun kasi sinabi niya na wala daw siyang kinalaman doon pero na-prove ni Kong
itong Luistro, if I remember correctly, na beneficial owner siya nung isang Baguio na bahay Yes. owned by Biancham. With him guesting Tumana ko dyan. mga Chinese nationals Nakita or ko Pogo yun. as a ka-meeting niya. So basta na-prove yun sa Quadcom. But ako kasi si Ramil Madriaga, regardless kung ano yung parang shady pa sa past niya, no, yung present links niya to VP Sara, so far, independent of Harry Roque, seems true. Isip Pilipinas founder, pumupunta siya sa isang comedy bar sa Timog Tomas Morato, at nandun yung mga San Sebastian Law alumni. Gusto nyo ba sabihin ko kung ano ito? Comedy bar yun? It's out. Wait lang. It's out. Hindi, wala It is. yung pangalan. Yes, it is. Yeah. Hindi ko alam kung out eh. Basta ganito. Ingat ka na lang. Kakain tayo. Ingat ka lang. Kakain tayo. Nom. Kakain tayo. Ganun. At tapos may mga San Sebastian Law alumni na nagko-comedy show. Yes, exactly. Oh, tapos idagdag ko lang with what was interesting as well with Madriaga, no, is kiniklaim nga na kidnapper siya. So sa akin ganito lang yan. Kung totoong kidnapper siya and he's working with the Dutertes, and during the time of Duterte, there was a lot of kidnapping happening So actually, it makes sense. Pogo. with Bogos. He's the perfect guy for Yeah, that. and remember, nung maraming kidnapping happening with Bogos, ano sinasabi palagi ng PNP? Ay, hindi natin papakialaman yan. Chinese to Chinese din naman yan eh. Pero they needed Filipinos Oh my. to actually So it even more, his shadiness makes him Yes. even more shady. viable Oh. candidate for that kind of job. But at the same time, ito ang hindi ko maintindihan. Kung totoo nga na kidnapper siya noong 2022, remember, he was campaigning for VP Sara actively until 2022. Nagkikidnap siya while campaigning? That doesn't make With sense. a Zoom call, with a video call, Yeah. one-on-one. Tapos nagkikidnap siya. Tapos ang kinikidnap niya ay mga kliyente ni Harry Roque. So there's a lot of things that are weird about this. Grabe, daming layers to. Yeah, pero one thing is for sure. Sigurado na may connection siya sa mga Duterte. Sigurado na may alam siya. And most likely there are a lot of things that he's saying is true. Pero kailangan ng corroborative evidence pa rin. I had Senator Trinas on my show kahapon lang. He said we just have to do due diligence. But mukhang, I think the consensus emerging here is that there's enough credence to this, no? Na, there's enough ground to take this seriously. No? Just today, si Kong Laila de Lima, di ba? Yeah. Pinadalan siya ng handwritten letters ni Madriaga, and Laila de Lima urged the ombudsman to investigate, Right. to validate, to do their due diligence. So, there's something there. To do diligence or what? On the notes to On Laila de Lima? on the Madriaga affidavit. Hindi, pero di ba may lumalabas nga daw na dinalaw din ni Congressman Laila de Lima si Madriaga? Sa preso. December Yes. 8. December 8. Bakit She admitted it. Bakit ano daw? Ba't yun? She admitted it because humingi ng tulong yung lawyer. So, Laila de Lima wanted to validate the story herself. Pero Kasi si some Sara ba use dumalaw that again talaga? seem to say hindi credible yung sinasabi niya na pumunta si Leila. Si Sara ba dumalaw talaga? I would think na merong mga records kung dumalaw December siya o 8 si back. Laila de Lima. But before that, sabi ng lawyer ni Madriaga, Attorney Palad, na siya mismo, si Palad, hiningan siya ng tulong ng family. So he was visiting BJMP since October. Tapos talagang pinapasulat kamay niya si Madriaga para magawa niya ng affidavit. At ano daw yun, every week, or hindi yun isang bagsakan lang. Tapos, narinig din niya at the same time, ito yung lawyer nagsabi na si VP Sara din daw bumibisita sa same Annex 2 Annex ng BJMP Bikutan Jail. Pero hindi ba dapat may mga records yun? O hindi ba natin mabiverify yung ano? Alam mo, ang bilis magpawala ng records. No, that happens so many times. I'll give you a good example. Even in this building, there was one time nung panahon ni Erap, okay, yung anak niya pumunta dito, tapos may ginulpi. And I think, okay, apparently it was a drug deal gone wrong. Yeah. Na parang may utang hindi nagbayad, so ginulpi niya. Tapos, mismo dito sabi, asan na yung Record. logbook? Kasi may logbook lahat ng pumapasok eh. Ay, nawala yung page na yun nung gabing yun for some reason. And sa Senate, may logbook. Sa mga government agencies, may logbook. Pag VIP ka, pag ikaw yung senador or congressman no need or to what, sign. hindi ka pinapasign. Yun. Tapos CCTV, nawawala din. Ghost Biglang the na footage of naman. that hour, wala. Ay, nasira po yung hard drive. So this is a common thing. So even especially in jail, ay nako, mabilis mag-disappear to mga to. Kaya, I mean, mahirap masabi. Pero marami mag-verify din naman na yung mga lawyer ni VP Sara ay pumunta din.
So yun. May mga tao si VP Sara na pumunta na makipag-usap kay Madriaga. Ang kwento kasi ganito, official kwento daw ito hindi to chismis, that the OVP went to BJMP to offer a program. May for the program daw family. si Sara, hindi lang for Madriaga. May program daw si Sara na ang mga inmates ng BJMP magpapaaral ng mga anak ng mga inmates ang OVP. Pero- Kaya sila pumupunta daw sa BJMP. Tower 2 lang. Pero Annex 2 lang. Annex 2 lang. At Madriaga lang yung papaaralin. Hindi, joke lang. Mukhang this was the Madriaga episode. I think we can close it on that. It's a whole episode. But it looks, parang basically ang consensus sa atin dito is, this is worth giving attention. There's something There's that something needs to it. be- There's something to it, yeah. Hindi, ako lang Richard before you close it ang tanong ko lang Please, kasi yeah. sinasabi ng mga DDS naman bakit to paniniwalaan nyo si Zaldico hindi? O si Orly Gutesa hindi? Oo. Bakit may double standard ba tayo dito? Hindi yan double standard. Oo. Di ba galit din ng DDS kay Zaldico? Biglang ngayon Zaldico. 2016, pro Marcos. 2019, pro Marcos. 2020, the best si Marcos. Biglang 2023, bakit ganun si Marcos? 2024, bangag si Marcos. 2025, corrupt si Marcos. So, I'm sorry. Kompleto, Wala silang credibility whatsoever. To talk about double standard. Galing, Sila pitong standards ang ginamit nila. Bakit ka nga maniniwala kay Madriaga? Yeah, okay. Kesa kay Zaldico. Right. Okay, so ang pinagkaiba kasi nila, Zaldico, first of all, does not come across credible because number one, sinasabi niya, Saint Zaldi daw siya. Oo, Right. Wala siyang nakuha. ni isang sentimo, wala daw siyang nakuha. Pero lahat ng pera daw dumaan sa kanya at ginawa lang daw niya yan out of the goodness lang of his niya heart. ginawa. Mas santo pa daw siya. Bakit Kay ba? Mother Teresa. Bakit ba may free shipping tsaka free delivery? Oo, pero Sa Lazada tsaka Shopee. Oo, pero si Zaldi mas Lalamove lang pala siya. Oo, mas maganda pa. Walang charges talaga, di ba? Imagine mo, so yun ang isang problema sa testimony ni Zaldico, number one. Number two, nung nag-akusa siya, talagang tatlo lang ang kumuha ng lahat ng pera. Wala nang iba, tatlo lang. BBM, Sandro Marcos, and Romualdez. Wala nang iba. Ito lang ang tatlong Parang may script Yes, exactly. Kasi kung magsasabi ka ng mga akusasyon, then sabihin mo, eto si Romualdez nakisabuatan with the DPWH engineer kasi kailangan mo ng ganun Kailangan mo ng contractor. So meron kang parang plot Web, yan with a web of all the people involved. Walang ganun Si BBM lang, si Sandro, at saka si Romualdez. Well, come on. At Ako, yung timing, sorry, it was right before a certain Ayun. big rally was to happen. But I would say the number one thing, sorry, before Mark, yung isa, nasa kulungan ka, pwede may mangyari sa'yo, anong incentive mo to come out and say this? Zaldi has every incentive to come out and create that story. The incentive is important to me Okay. For me, kaya nga mas credible yung isa kaysa kay Zaldi Ako ko. naman yung kay Orly Sorry. Gutesa, I think we should treat them the same. Kung paano natin kino-question yung pagkatao ni Gutesa, questionin din natin yung pagkatao ni Madriaga. Connection naman natin na shady talaga siya. We're not denying it's shady. Tinatawag natin kidnapper Hindi pa tayo sure. He was acquitted. Na-convict siya noon ng lower court. Ng lower court, but acquitted by SC. Hindi, pero I mean, dapat pare, yun ang punto ko. Di naman natin sinabi na santo siya. How we treat Gutesa, that's how we also treat Madriaga. Yes, exactly. Dapat lalong maglabas ka ng Absolutely. ebidensya. At ganun din kay Gutesa. Kaso Absolutely. nawawala si Gutesa. Pero yun ang big difference. Si Gutesa nag-appear once, Then, nawala. wala. Ito si Madriaga naglabas ng affidavit, yung lawyer niya pwede ma-interview, tapos pwede siyang bisitahin ngayon sa Yeah. BJMP to validate. Yes. At saka dagdag ko lang yung pinagkaiba din kasi ni Gutesa kay Madriaga. Si Madriaga yung Notarized. well yun isa. Hindi, actually, excuse me. Ang pareho pala sa kanila ito. You talking about motive. Well, Orly Gutesa. Motive ni Orly Gutesa. It's important. Sorry, motive ni Zaldico, is para hopefully matayin kasi BBM, tapos Sara saves him, and as like anyone else, Immunity, yeah. yes, immunity, Still, yeah. save from suit. Okay. Well, Madriaga has incentive. Kasi it's possible na he has a case ongoing for kidnapping na baka naghahanap siya ng paraan para ma-acquit din yun. Well, I mean, he was mabasura honest about it. Okay, ako ang difference sa akin si Gutesa, before Zaldico first, si Gutesa sabi niya, ay na-concern ako, may flood control Ah, hearings,
na ano yung konsensya ko, Nakonsensya. gusto ko Magsalita. mag-testify. Si Madriaga walang pretense. Right. Sabi ng abogado niya, galit siya. Na trinidor siya ni Sarah, so ngayon sasabihin na niya lahat. At gusto niyang magpatulong. It's a clear enough At gusto niyang magpatulong. So the second motive is, aminado siya, gusto niyang magpatulong na ma-acquit siya sa kaso na to kasi ang allegation niya unjustified. Right. Okay. Na political yung Political yung pag-file. Oo. Okay. So aminado siya. Si Gutesa kasi medyo santo pa. Right, Si pasanto. Zaldico super santo. Si Madriaga walang pretense na santo siya eh. Ayun, I mean, okay. you also have like Las Cañas in the past, di ba? Na umamin talaga siya, na Yes. involved siya ganun. So you have people na umamin, Mato-Bato, Las Cañas, na may ginawa silang mali. I mean, they're worse than shady people, Yeah, right? yeah. And yet, in the end, they provided credible evidence to ICC. That's why Yes. naka-archive na yung isa doon sa ICC. So, we agree all of these people are shady people. Ang question lang, nagka-click ba yung story? Nagko-connect ba? Does it? So, actually, Mark, we did that. We spent the last 30 minutes going one by... All we're saying, there's enough to this for us to take it seriously. We're not saying final yan. Yes, alam Tingin nyo ba panahon na para Yung quantum lang tinitignan natin, yung threshold, yung quantum. Are we willing to take this seriously? I think we have a consensus. Kaya panahon na ba para magka-part 2 yung Quadcom sa Kongreso? Yun yung isang tanong eh. Kasi sabihin ng iba, yung flood control, hindi nyo nga inaano. Kasi syempre, flood control, involve yung marami sa Yeah. kanila. Ang bait natin sa mga DDS, no? Pinapatulan natin lahat ng mga preemptive arguments. Like this devil's advocate, we do that as a Tama game. naman kasi merong segment na population, baka ganun din ang Iisipin inisip. nila. Oh. Sana makita. Hindi, may makulong muna. Pag may makulong na senador or congressman ngayong Pasko, mas may kapangyarihan Start talking tayo about Quadcom na mag-Quadcom. Exactly. Pag walang napakulong, isa ako sa Quadcom. Kasi wala pang napapakulong Sa last episode na natin yan, pag-usapan natin yan with the anti-dynasty bill at saka saan po position yung mga pinks and progressive and all. Unit team na ba? Grand coalition na ba? Or kanya-kanyang battle of five armies na ba ang mangyayari? Pag-usapan natin sa next episode na yan. No? Thank you so much everyone for joining us dito sa medyo delikado na discussion. Pero in fairness, we think, ang galing nyo parang PCIJ na tayo. Philippine Center. Kain tayo sa Timog. Medyo nom. investigative nom journalism. On that note, thank you very much. Catch us on our penultimate episode, Year Ender Quadcom. Booyakasha, respect.